Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinagpapaliwanag ng LTO ang isang babaeng naglabas ng baril habang nagmamaneho sa gitna ng traffic. Sinusuri pa kung nasangkot sa road rage ang driver. Pero pinatawa na ng 70 araw na suspensyon ang mismong may-ari ng sasakyan. Sa impormasyong nakalap ng pulisya, may mga tinatakot umano ang driver, bagay na hindi makatwiran ayon sa LTO. Kung sino-sino ang target niyang takutin umano sa pagtutok ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Kumakalat online ang letrato ng isang babaeng naglabas ng baril habang nagmamaneho ng pickup truck. Kuha ito sa Captain Vicente Roa Street, Corner Hayes Street sa Cagayan de Oro City noong December 29. Ayon sa Cagayan de Oro Police, naipit sa traffic ang driver, natukoy na nila ang pagkakakilanlan. Pero hindi pa malinaw kung nasangkot siya sa road rage. Usually daw, yung pinapakita ko nga to, gadala daw siya toy gun, kay lagi na siya panghandlok sa mga beggars tungod kay nabiktima na siya. Ayon sa Land Transportation Northern Mindanao, natunto na din nila ang may-ari ng sasakyan. Sinilbihan na rin ng show cause order ang mismong may-ari ng pickup truck na hindi nila residente ng Cagayan de Oro City. Yung sa driver, we required the vehicle owner to produce a driver on January 5 during the investigation sa na-initial show cause order. They have to appear in my office on January 5. Ayon sa regional office ng LTO, hindi makatwiran ang ginawa ng babaeng driver. Posibleng suspindihin o tuluyang mawalang bisa ang kanyang driver's license. Hindi ka dapat maglabas ng baril. Anong gusto mo ipakita? Manakot ka? Ngay pag-road rage, pag-road rage, usually revocation agad ang penalty niyan eh. Nanawagan ngayon ang LTO Region 10 sa nakaalitan ng driver na makipag-ugnayan sa kanila para sa dagdag reklamo laban sa driver. Nag-request na din ang PNP ng firearm verification sa Regional Civil Security Unit upang malaman kung totoo ang baril. Ato nang gipaabot ang mga resulta ni inyo. Ang mao nga sakyanan pod naka-alarm na kini, naka-tagaan pod ang owner ni ini og suspension order nga 90 days. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, James Paulo Yap, nakatutok 24 oras. Haharap sa bagong taon na walang tirahan ng ilang pamilya sa Pasig. Kasunod na sumiklab na sunog doon kaninang madaling araw. Nakatutok si Bea Pinlac. Ikalawang araw pa lang ng bagong taon. Pagsubok agad ang bumungad sa 3 pamilya na nawalan ng tirahan dahil sa sunog na tumupok sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City, mag-aalauna ng madaling araw kanina. Ayon sa barangay, aabot sa 6 na tao ang naninirahan sa 3 kubo na nilamon ng sunog na umabot sa unang alarma. Light material lang po yung structure, kaya mabilis lumaki yung apoy. Inaalam pa po namin talaga kung residente ba sila dito or informal settlers po. Dahil tinatanong din po natin kung sino yung property owner ng lote. Nadamay rin daw ang 4 na sasakyan na nakaparada sa kalapit na parking lot. Yung may kubo-kubo, yun po yung talagang totally damaged at tumawid doon sa parking na may nadamay na ilang sasakyan. Ganito kalala ang sinapit ng isa sa mga sasakyan, habang nalusaw naman ang harapang bahagi ng 3 iba pa. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Base po sa initial assessment nila, wala naman pong kuryente doon sa mga structure. May iba pa po siguro tinitingnan yung kasama natin sa Bureau of Fire. Mag-aalauna-30 na ng madaling araw nang maapula ang apoy. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Kritikal ang lagay ng isang menor de edad na person with disability matapos masabugan ng napulot na paputok sa Quezon City. Ang aktwal na pagsabog, tinutukan ni Rafi Tima.
Pasado alas 10 ng umaga, makikita ang tatlong batang ito sa basketball court ng Barangay Pansol sa Quezon City. Maya-maya, ang isa sa mga bata may pinulot na tila pahabang bagay malapit sa isang tricycle. Saglit niya itong tiningnan, itinaktak at sa isang punto, sinubukan pang sindihan. Nang walang mangyari, ipinasa niya ito sa kapwa bata na isang PWD. Umupo ang bata sa tricycle at sinindihan ito. Dito na ito sumabog. Dahan-dahan pang napahiga ang biktima. Ang isang bata agad nakatayo at naglakad palayo. Ang batang unang pumulot sa sumabog na bagay, nakalayo bago pa ang pagsabog. Ang biktima kinilalang si Ronron, 13 taong gulang. Nagtamo siya ng matinding tama sa hita. Ang kanyang ama agad tumakbo sa lugar matapos malaman ang nangyari. Nung makita ko yung anak ko, kasi tinakpan nila ng tela yung ano. Kaya nung ginanong ko, na parang nanginig ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Iuwi niya na ako sa bahay, kaya ko to, sabi niya. Sabi ko, sabog yung hita mo, kaya mo? Oo, kaya ko. Yun yung sabi niya. Agad namang naisugod sa ospital si Ronron. Kahit dito sa loob ng hospital, tinatanong niya yung mga nakapaligid sa kanya, yung nurse. Sabi niya, Dok, mamamatay na ba ako? Critical ngayon ang kalagayan ni Ronron matapos isa ilalim sa seri ng operasyon. Sa ilalim sa 5 pang operasyon para subukang maisalba ang kanyang 2 paa. Ang kanyang ina, bukod sa panalangin para sa anak, may isa pang pakiusap. Sana yung nag-iwan ng paputok doon, makonsensya naman kayo. Dahil may stroke yung anak ko. Critical na ngayon. Ganito rin ang pakiusap ng ina ng batang nadamay sa pagsabog. Pero yung mga irresponsable na tao, sana malasakit na lang para matapos na yung ganong klaseng mga insidente. Ayon sa isang opisyal ng barangay, designated fireworks area ang lugar pero nilinis naman daw ito matapos ang selebrasyon kagabi. Wala rin anilang ginamit na malakas na paputok sa kanilang selebrasyon. Base sa CCTV, posibleng fountain daw ang sumabog. Hindi siguro sumabog yung nag-fountain siya pero hindi siya sumabog. Hanggang sa nakita naman doon sa lugar, malinis na hindi naman sukat akalain, nandun pala sa ilalim, gilid ng tricycle yung paputok at nakita ng bata. Patuloy na paalala ng mga otoridad, huwag na huwag pupulutin ang anumang bagay na ginamit nitong pagsalubong ng bagong taon para iwas disgrasya. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Walang taka sa NBI ang Filipino-Chinese na sangkot umano sa bentahan ng mga hindi lisensyadong armas sa Metro Manila. Kabilang umano sa kanyang mga parokyano ang ilang kapwa Chino, lalo noong talamak pa ang pogo. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Nang makumpirmang dumating na ang kanilang primary target at naikasa na ang transaksyon, sumalakay na ang mga operatiba ng NBI Dangerous Drugs Division at Organized International Crime Division. Agad pinusasan ang suspect na ito habang nasa basement parking ng isang condo hotel sa Makati dahil sa pagiging isa umanong gun runner sa Metro Manila. Nandito sa aking kaliwa itong subject ng operasyon sa Filipino-Chinese National at dito naman mga kapuso, ang titira natin, andito naman yung baril na ibinibenta sa undercover ng NBI at narito naman itong bundle ng pera. Bukod sa marked money, na-recover sa suspect ang isang M3 submachine gun, isang 9mm na baril, isang Ruger pistol, isang Ronin kit at assorted na magazine at mga bala. Ayon sa NBI, nagsimula ang trabaho sa tip ng isang confidential informant. Sabi niya, merong Chinese national involved sa gun running. Binibenta daw na ito ay mga unlicensed firearm at ang binibentahan daw niya ay mga kapwa niya Chinese, especially during the time may pogo pa tayo rito. Maingat rin aniya ang suspect sa pakikipagtransaksyon at pinipili ng maigi ang kanyang bebentahan ng baril. Nagkakaroon siya ng mga counter surveillance and sinecheck niya yung mga clients niya. Giit naman ng inarestong suspect, hindi kanya ang nakumpiskang submachine gun. So, pinasusuri sa kanya ito. Isusuli sa kaibigan ko. Sa kaibigan? Oo. Okay, bakit siya may pera? Hindi aking pera yan. Hindi siya pera? Wala, hindi akin yan. Binibenta niyo rin po siya ng baril? Hindi.
Na-inquest na sa reklamang paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at nakakulong na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa ang suspect. Yeah, we're coordinating with our counterparts. No? Kasi check kung nagamit nga itong mga baril na to in other crimes. Also, we're checking his identity. Kung talagang siya yung patiklaim sa B. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Di bababa sa 20 ang sugatan dahil sa granadang inihagis ng isang nakaangkas sa motorsiklo. Napatay ang suspect matapos umanong manlaban sa mga pulis. Nakatutok si June Veneracion. Nanunood ng mga pailaw at paputok ang mga taga-barangay Dalapitan, Matalam, Cotabato nang dumagungdong ang kakaibang pagsabog nung pagsalubong sa bagong taon. Habang nagla-live yung isang bata, napasigaw ito at sinabi niya, ay natamaan ako ng firecrackers kasi yun sa paa niya. Doon na-determine natin through the post-blast investigation na isang granada ang pumutok. 22 ang sugatan sa pagsabog ng granada na hinagis daw ng isang nakaangkas sa motorsiklo. Pagkatapos ay tumakas ang mga suspect na riding in tandem. Gamit ang impormasyong nakuha mula sa mga saksi, nakapagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis. Sa operasyong ito, alas 8 kagabi ay napatay nila ang mismong naghagis ng granada. Nung papasok tayo sa bahay ng suspect, doon makikita natin iskeleto talaga na maril ito at walang magawa ating kapulisan kundi pinsahan ang sarili at natamaan itong suspect. Pinaghahanapan ng mga pulisa nagmamaneho ng motorsiklong sinakyan ng napatay na suspect. Sangkot umano ang huli sa illegal na droga at posibleng ganti umano ang pagpapasabog ng granada sa tuloy-tuloy na anti-illegal drug operation ng Matalam Municipal Police Station. Sa motibo naman, makita natin na gumawa sila ng diversion o diversionary tactics. Kaya nga nagpasabog sila para yung ating anti-illegal drug operation is mawala ang focus po. Ipinagutos ng National Headquarters ng PNP sa local police na higpitan ng seguridad sa buong probinsya ng Cotabato. Ito ay para matiyak na mahuhuli ang natitirang suspect sa pagpapasabog ng granada nung pagsalubong sa bagong taon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nagsimula ng manita ng mga e-bike at e-trike sa National Highway bagaman wala pang aktwal na hulihan. Ilan sa sinita, walang helmet o walang lisensya. Nakatutok si Maki Pulido. Noong nakaraang taon pa inanunsyong hihigpitan ng pagbabawal ng mga e-trike at e-bike sa major highways. At kanina, nagsimula ng manita ang Land Transportation Office o LTO. Si Kuyang walang helmet, nasita rin ang pag-U-turn. Pwede lang kasing sumampa ang e-bike o e-trike sa National Highway kung diretsyong tawid lang. Pinagsabihan lang muna ang rider na umalis din naman agad sa highway. Bawal na po tayo dito sa Akala ko okay lang na pwede rito kasi sa may Hindi na po, sir. Sa Quirino Avenue, marami sa mga nasita ay walang mga lisensya o ID. Pero wala pang na-impound sa kanila. Ayon sa LTO, mangyayari ito sa mga susunod na araw. Maninita lang muna sa EDSA mula Pasay hanggang Monumento, C5 Road, Rojas Boulevard, Quirino hanggang Magallanes at South Luzon Expressway. Initially, kung po pwedeng umalis sila sa National Highway, pumunta sila sa secondary road, tulungan sila. Pero yung mga pasaway na ayaw talagang at ay pinipilit nila na tumakbo sila sa National Highway, dapat hulihin yon. Kung may lisensya, tikitan. Kung walang lisensya, dapat i-impound. Sana, sabi ng Lawyers for Commuters Safety and Protection, linawin muna ng LTO ang guidelines bago maghigpit. Kinakailangan talaga na maipatupad na ng husto ang Evida Law para sa ganoon ay walang mga kalituhan at yung apprehension ay tama.
May guidelines na raw sa panghuhuli at 1 buwan na ang dry run, sabi ng LTO. Dagdag ng LTO, wala pang joint memorandum tungkol sa pagrerehistro ng mga e-bike at e-trike pero kailangan ng maghigpit para na rin sa kaligtasan ng mga rider. Karamihan po sa kanila, yung mga kababayan natin na walang mga driver's license, hindi po nila alam yung traffic rules, traffic code. Minsan, kadalasan pa, mga minor de edad po yung nagda-drive. Minsan po yung mga kasambahay sa bahay na talagang wala po silang alam sa mga rules. Pagliit ng kita, ang ibig sabihin nito para kay Brian Makarangkat na sa pamamasada kinukuha ang pambuhay sa pamilya. Malit ng kita namin pag diyan sa looban. Wala pong sumasakay sa amin. Ang karamihan pong sumasakay sa amin, LRT, MRT, papunta din sa simbahan, heritage. Diyan po mga pasero namin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Excited at hopeful sa pagpasok ng 2026 ang ilang Sparkle Stars. Bit-bit ang pagpapasalamat sa lahat ng kanilang mga na-achieve at pinagdaanan sa nagdaang taon. Ang kanilang 2025 core, ichichika ni Nelson Canlas. Ready for whatever is coming this 2026, si Kapuso Action Prince Ruru Madrid. Sa IG post, isinare ni Ruru ang picture carousel ng mga highlights ng nakalipas na taon. Hindi man daw best year ang 2025 para sa kanya. Isa naman daw ito sa pinaka-meaningful na taon. Naramdaman din daw niya ito bilang preparasyon for something bigger. Nagpasalamat din sa lahat ng kanyang mga pinagdaanan at natutunan itong nakalipas na taon ang girlfriend ni Ruru na si Sangretera Bianca Umali. Nag-share din ng kanyang 2025 highlights ang kapwa Encantadia star ni Bianca na si Mikey Quintos. Espesyal ang taon para kay Mikey, lalo't nitong taon din siya nagtapos ng college. Travel goals achieved naman last year para kay Miguel Tan Felix, na iflinex ang kanyang solo travels at personal milestones noong 2025. Ika nga ni Miguel, 2025 was great, but 2026 will be even greater. Featured din sa kanyang IG Reels ang special moments kasama ang mga mahal sa buhay tulad ng kanyang Mommy Grace, mga kapwa Sparkle artists at girlfriend na si Isabel Ortega. And speaking of Isabel, ready na rin daw siya sa mga ibibigay ng bagong taon. Nagpasalamat din si Isabel sa mga blessings na natanggap nitong 2025. Puno rin ng milestone sa buhay at career ang 2025 ni Mika Salamanca. Isa sa highlights, ang malaking pagbabago sa kanyang buhay mula nang manalo siyang Kapuso Big Winner ng PBB Celebrity Collab Edition. To be honest, ani Mika ay bumerangit back to God. 2025 achievement din ang ibinahagi ng kapwa ex-PBB housemate ni Mika na si Shuvi Etrata. Sa dami ng blessings ng nagdaang taon, sabi ni Shuvi, sisimulan niya ang 2026 with a very grateful heart. Ang PBB host namang si Mavi Legaspi, growth ang ipinagpapasalamat sa 2025. Sabi nga ni Mavi, not every day was easy, but every day taught me something. Isang tula naman ang ipinost ni Kylie Padilla na tila describing her journey kung paano niya nahanap ang inner peace. Si Joe Berry, hopeful naman sa 2026. Kung mananalig at magtitiwala, ay papabor din sa iyo ang tadhana. Sa ating pagbabalik tanaw sa nagdaang taon at pagharap sa pag-asang hatid ng New Year, busugin natin ang ating mga puso ng pagmamahal at panatiliin ang tiwala at pagpapasalamat sa may kapal. Bawat pagsubok na hinarap, gamitin natin ang mga leksyong natutunan para maging mas matalino ang pagharap natin sa bawat bukas. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Halos maubos ang mga daliri sa isang kamay ng bata sa Pangasinan matapos sumabog ang pinulot niyang paputok. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV.
Nagkalasog-lasog ang kanang kamay ng 11 anyos na batang lalaking ito mula sa Lingayen, Pangasinan matapos sumabog ang pinulot niyang paputok kahapon. Agad siyang isinugod sa Region 1 Medical Center kung saan kinailangang putulin ang kanyang 4 na daliri. Ayon sa ina ng biktima, hindi nagpaalam ang anak na lumabas ng bahay kasama ang ilang kaibigan. Nagulat po ako, ma'am. Talagang parang halos umakyat ng dugo ko na halos matumba po ako. Kasi sa binalita po nila nangyari. Sa datos ng Region 1 Medical Center, 45 firecracker-related injuries ang tinugunan nila mula December 29 hanggang 11 a.m. ng January 2. Mas mataas sa 30 cases na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. From 29 kahapon, naging 45 na ngayon. So there's an increase of 16 patient. Yung mga pasyente na pumupunta dito sa hospital, usually January 1, 2, and 3. So hopefully sana wala na talagang dumating. 16 sa kanila ang mga active user o yung mismong gumamit ng paputok. 29 ang mga passive victim o yung mga napadaan o namulot ng mga paputok. So kawawa itong mga batang ito. Sana yung mga magulang sabihan yung mga anak nila na huwag mamulot ng mga paputok na hindi pumutok. Para at least hindi sila madali or mabiktima ng paputok. Sa buong Ilocos Region mula December 21 hanggang January 1, nakapagtala na ng 170 firecracker-related injuries. Ayon sa DOH Ilocos Region, mga batang edad 10 hanggang 14 ang karamihan sa mga biktima. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Nagsimula ng mag-uwian ang ilang sumalubong sa bagong taon sa Baguio City. Sa gitna niyan, nagpaalala mga otoridad para iwas aksidente. Lalo't may isang kotse na bumaligtad sa bahagi ng Session Road. Mula pa rin sa City of Pines. Nakatutok live si Ma'am Alegre. Ma'am? Mel, habang lumalalim ang gabi, lalong lumalamig sa Baguio City. Kaya naman marami pa ring turista dito sa Camp John Hay para sulitin yung kanilang holiday break. Tanghalin tapat pero makapal na fog ang bumalot sa malaking bahagi ng Baguio City. Tila walking among the clouds ang ilang turista sa Barangay Irisan. Nilalamig nga ako, naka-sweater ng makapal. Huwag silang magya-jacket para masulit nila yung lamig talaga. Maganda, napakaganda. Pero pag senior, medyo nahirapan ng umakyat. Pero pagdating mo doon, sulit naman. 15.8 degrees Celsius ang pinakamababang temperaturang naitala ngayong araw, First Friday ng Baguio City. Mas ramdam din yung malamig na panahon dahil makulimlim at may panakanakang pag-ulan dahil sa amihan. Maraming turista rin na nagpicnic sa Camp John Hay. At kahit dumaan na ang Pasko, buhay pa rin ang Christmas market na may iba't ibang paninda, paandar at amusement rides. Yung weather po kasi maganda din po. Tapos, since after New Year, parang makakapag-banding kaming family po. Masaya po kasi dito, marami pong pwedeng paglaruan yung mga bata po nakasama po namin at mas malamig po dito kaysa po sa baba. Sa ngayon, nagsisimula na magsiuwi ang mga turista dahil pasukan na uli sa Lunes. Iba yung ingat sa kalsada ang paalala ng Baguio City Police Office. Kagabi, isang kotse ang bumaliktad at tumaob matapos tumama sa isang plant box sa Upper Session Road. Nagtamo ng injury ang isang pasahero at binigyan agad ng pangunang lunas. Iniimbestigahan ng pulisya kung may impluwensya ng alak ang driver. Sa Central Business District ng Baguio, may 20 km/h speed limit, 30 km/h naman sa mga inner road. Passable ang Cannon Road pero para lang sa mga light vehicle na may load limit na 5 tonelada. Pero di lang mga pauwi ang pinag-iingat, pati yung mga ngayon palang dumarating sa City of Pines. Tulad ni Leia na first time nakabisita sa Baguio. I've never been to Baguio ever since, yeah. So it's my first time to come here. I want to go to Baguio then. Mel, 19 degrees ang temperatura sa ngayon. Makulimliman yung buong araw. Bahagyan nagki-clear up yung kalangitan kaya pwedeng makita yung full moon sa lungsod. Live mula rito sa Baguio City para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Quiapo Day dahil Biyernes pero lalong dagsa ang mga deboto sa Quiapo Church dahil una ito para sa 2026. Dry run na rin ito ng pulisya para sa traslasyon sa susunod na linggo. At nakatutok live si Darlene Kai. Darlene!
Vicky, hanggang sa mga oras na ito ay dagsa pa rin ang libu-libong mga deboto dito sa Quiapo Church. Sa gitna ng tirik ng araw at buhos ng ulan ay ganyan ang sitwasyon dito buong araw dahil nga unang Biyernes ng 2026. Dahil unang araw ng Quiapo ngayong taon, espesyal ang pagsisimbang ito sa Quiapo Church ng 72 taong gulang na si Nanay Maria Dolores. Wala pong imposible sa kanya. Nananalig po ako ng buong puso sa kanya. 7 dekada na siyang deboto ng Poong Jesus Nazareno, kaya sa puon niya muling inilapit ang mabigat na pasanin niya at ng pamilya sa pagpapalit ng taon. Alisin niya yung nasa isipan ko, yung galit, yung sama ng loob. Ipagkaloob niya sa akin yung magandang pamumuhay itong 2026. Pag-aangin niya ang kalooban ko at magbalik sa Panginoon Diyos ang aking anak. Ipinanalangin naman ni Nita ang kanyang kapatid. Ngayon po kasi yung ate ko nasa critical na kondisyon sa Pasig. Kasi gusto ko, bago ako pumunta ng Pasig, dala ko yung bas-bas na nawa makasurvive pa yung ate ko. Dalawa lang sila sa libu-libong deboto sa Quiapo Church ngayong First Friday ng taon. Ang mga nakinig sa misa, umapaw hanggang sa Quezon Boulevard. Sana po lagi pong kuwang po yung magandang kuwan po na laging malakas. Tsaka iwas sa mga sakit na naramdaman. Tsaka sana magandang takbo ng Pilipinas. Dahil mula sa Calle Villalobos lang pwedeng pumasok ang mga deboto, dito humaba ang pila at halos magsiksikan kaninang umaga. May cut-off din sa pila kaya may mga nandibago at nahiwalay sa kanilang kasama. Nagulat lang kami na bago yung sistema. Kasi dati naman po, hindi naman ganito tuwing unang ng January. Hindi pa sila naghihigpit. May mga hindi na rin pumasok pero nakinig pa rin ng misa sa labas. Ang daming tao po yung pila ang haba, baka lang mahilo kami or one. Kahit hindi ka naman pumasok sa loob at para yung nasa puso mo naman yung pagdarasal. Dry run na rin ito ng pulisya para sa traslasyon sa susunod na linggo. Iniiwasan po kasi natin dito na magkaroon ng siksikan, tulakan. Nagsisilbing drill na rin po yan. Actual drill na rin po para sa mga ihos kung paano ho i-manage ng sabay ang pag-aasikaso ng posisyon at pag-aasikaso ng misas. Ayon sa Technical Advisor at Incident Commander ng traslasyon, nasa huling bahagi na ng mga paghahanda para sa traslasyon ng pamunuan ng simbahan ng Quiapo, katuwang ang PNP at Manila LGU. Pareho pa rin ang ruta sa nakaraang taon, pero ang pagkakaiba ngayon ay isasara na sa mga deboto ang Ross Boulevard, Katigbak Drive at Ayala Bridge. Gusto nating matiyak na mabilis na makakatawid ng Ross Boulevard ang ating imahen. Sisikapin po ng pinagsamang pagtutulungan ng PNP at ng mga ihos na wala ho talagang makakaakyat muna sa tulay ng Ayala hanggang hindi tumatawid yung imahen natin ng Ayala Boulevard. May mga binago rin sa andas para mas stable at mas madali itong makausad. Dati ho, 3 lang ang gulong nito at may parang 2 balancer lamang sa gilid. Ngayon ho, ginawa na naming 4 ang gulong nito para ho stable. Dati ho, parang timonero lamang ng bangka ang nagtitimon, no? Ang nagigiya sa andas. Ngayon ho, ginawa na namin tong manibela. Talagang literal na manibela ng sasakyan. Gaya ng nakaraang taon, bawal pa ring sumampas sa andas. Inaasahan ng pamunuan ng Quiapo Church na mas marami ang lalahok sa traslasyon 2026 kumpara sa mahigit 8 milyong debotong sumali sa traslasyon noong nakaraang taon. Vicky, alas 8 ng gabi yung huling misa ngayon dito sa Quiapo Church. Tumila na yung buhos ng ulan pero mabigat pa rin yung daloy ng trapiko sa Quezon Boulevard, yung parehong side na papuntang Quezon City at ibang bahagi ng Maynila. Samantala, sunod-sunod na yung mga aktibidad bilang paghahanda sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Bukas halimbawa ay pagbabasbas ng mga estandarte at replika 1:30 po yan ng hapon. Yan ang latest mula rito sa Quiapo, Maynila. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Mga kapuso, huling weekday na walang pasok para sa linggong ito at hindi na hinintay ang weekend ng maraming nagbakasyon sa Metro Manila at uuwing probinsya. Sa mga makikisabay sa kanila sa PITX, ingat dahil 2 pasahero ang nadukutan doon.
ang sitwasyon. Tinututukan live. Rafi Tima. Rafi. Emil, kung unti-unti na nag-uwian yung ating mga kababayan nagbakasyon sa mga probinsya papunta rito sa Metro Manila, ay marami na rin yung mga kababayan nating nagbakasyon dito sa Metro Manila na nagsisiuwian na rin. Gusto nga nilang iwasan yung tiyak na dagsa ng mga pasahero sa mga terminal tulad ditong PITX simula bukas. Sa gitna ng makulimlim at minsay maulang panahon, dagsa ang mga pasahero dito sa PITX na pauwi sa mga probinsya. Sinahana, kanyang ina at lolo, bit-bit pa ang mga napamaskuhan sa kanilang mga kaanak dito sa Metro Manila. Iuwi po namin sa probinsya yan lahat po, tapos ibibigay po dun sa mga kamag-anak rin po. Ang daming tao, grabe. Sulit naman po. Sulit naman po. Sina Lola Elena, 3 linggo rin nagbakasyon dito sa Metro Manila. Bulto rin ang kanilang dalang bagahe pauwi sa Calaguas Island. Medyo marami-rami yung gamit nyo. Binigayan lang po yan. Ang mga napamaskuhan po ito. Si Ayas Norman naman na pauwi na ngayong araw na biktima ng pandurukot sa loob mismo ng bus. May nagmagandang loob daw na nagpaupo sa kanya pagsakay niya ng bus na biyahe Cavite. Pinupuno pa raw ang bus ng mga oras na yon. Sabi niya, pwedeng pakiayos mo naman yung aircon. Sabi niya kasi giniginawa ko. Paayusin mo pa kasi malamig talaga, di ayos pa ako ng ayos. Yung konduktor sabi niya, sige, sana lang ang hinihintay, aalis na tayo. Bumaba siya, nagtaka ako, sabi ko, dali-dali siyang tumakbo. Wala naman siyang dala, walang naiwan. Tapos sabi ko, kung may kasama siya, dapat nakaupo siya rito. Tinignan ko ngayon yung wallet ko, wala na yung wallet. Ayon sa mga pulis na nakasain dito sa PITX, babae ang suspect na posibleng siya rin ang biktima ng isa pang pasahero kahapon dito sa terminal. Nagtugma raw ang description ng 2 biktima. Iniimbestigan na ito ng pamunuan ng PITX. Bukod sa insidenteng ito, naging mapayapa sa pangkalahatan ang sitwasyon dito. Mahigpit pa rin ay pinatutupad ng seguridad. Bukod sa security check sa entrada, patay ang ikot ng mga tauhan ng SWAT. Sa gitna ng dagsa ng mga pasahero sa PITX, bahagyang may build-up ng trapiko sa paligid nito. Maging sa southbound lane ng EDSA sa bahagi ng Estrella sa Makati hanggang sa paglagpas ng Magallanes Flyover, mabagal ang daloy ng trapiko. Kapansin-pansin naman ang mas maayos ng lagay ng linya para sa EDSA bus carousel. We observe na bumilis po yung takbo per kilometer ng ating mga sasakyan, ng ating mga bus dito sa busway dahil mas patag na at mas swabe na po yung biyahe ng mga bus natin dito. So ang kailangan namin gawin ay mag-deploy pa ng mas maraming tao para mas mabilis po yung time and motion natin sa ating mga pasahero at mas mapabilis po ang kanilang biyahe. Emil, simula nga bukas sinaasahan daw ng DOTR na dadagsa yung ating mga motorista sa mga expressway papasok dito sa Kamaynilaan para sa mga uuwi dito sa Metro Manila. At kaya naman pinapaiwas na itong mga uuwi naman sa mga probinsya dahil tilak na magkakaroon ng mga pagbagal ng daloy ng trapiko sa mga expressway. Yan ang latest mula dito sa PITX. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Sa mga may balak pong lumabas ngayong unang weekend ng taon, siguruhin pong may bit-bit kayong mga payong. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas may tsansa na ng ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Mimaropa, Cordillera, Cagayan Valley, malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Linggo ng umaga, may mga pag-ulan pa rin sa Kabikulan, Mindoro, Palawan, Panay Island, Caraga at Soc-Sargent. Pagsapit naman ng hapon, halos buong Southern Luzon na ang uulanin, pati ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May malalakas na buhos ng ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan gaya ng naranasan kahapon at kanina. Walang nagbabadyang sama ng panahon sa unang linggo ng taon, pero dahil pa rin sa shear line, amihan at easterlies, nakakaranas pa rin ang bansa ng mga pag-ulan. Pagkatapos ng kabi-kabilang gastusin nitong Kapaskuhan, marami ang ganyong mag-ipon ng pera. Pero paano ba sasabay sa mga ipon challenge kung kulang pa ang kita sa ginagastos? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Mula sa itinabing tig 20 coins mula January 25 hanggang kahapon unang araw ng 2026, nakaipon ng 16,000 pesos si Lizelle.
47,000 pesos naman ang nakuha ng mag-asawang Franklin at Chelo Carpintero sa binuksan nilang alkansya. Tuwing bagong taon, isa sa mga karaniwang New Year's resolution ang pag-iipon. Gaano man kaliit ang inyong itinatabi, ang mahalaga, gawin itong tuloy-tuloy para pagdating ng takdang oras, meron kayong matatawag na sarili nyong ipon. Si Wilton halimbawa, iniipon ng mga mamisong sukli, sabayan pa ng tinatabi mula sa sweldo. Nakaipon ng mahigit 13,000 pesos. Mga sukli pag sa mga jeep pati sa mga tricycle. Tuwing bumibili rin ako ng mga merienda, at dalasan mga barya yung sinusukli nila. So, bale dinalagay ko kagad, hinuhulog ko kagad sa mga alkansya. Pag may emergency, parang mabilis humugot ng pera. Ayon sa isang registered financial planner, marami ang naiengganyong mag-ipon pagpasok ng bagong taon. Mahalaga raw na mag-set ng target kung para saan at magkano ang gustong maipon. Gawin din daw na regular ang pagtatabi ng pera, hindi yung kung kailan lang maisipan. Money is not just about our knowledge, but it's really about behavior. 90% behavioral yan. So minsan, alam na natin na dapat tayong mag-ipon. Pero kung hindi natin na-set aside or hindi natin nagawa ng tama or walang sistema, most likely magagastos natin yan. May tinatawag tayo na envelope system. So pagka-receive natin ng sweldo, meron na tayong envelope kung ano yung assignment niya, kung pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig. Pero huwag niyong kakalimutan, dapat meron kang envelope for your savings. Kasi yun na rin yung way for us to automate. And dapat hindi natin siya magalaw. Ito rin ang napansin ni Tet Tan, isang empleyado. Kaya high-tech na raw ang ginagawa niyang pag-iipon na iniimpok niya sa kanyang digital online banking. So dati nakakapag-ipon ako gamit yung alkansya dito sa bahay. Kaya lang napansin ko na kapag may kailangan ako ng pera, dinudukot ko lang din siya. So ngayon, ginagawa ko is ino-automate ko na siya, gumagamit ako ng online banking. Paano naman kung gusto ngang mag-ipon pero kulang talaga ang kita sa ginagastos? Payo ng mga eksperto, extra income is the key. Si Tet halimbawa, bukod sa kanyang trabaho, nakisabay sa nauusong 3D printing. So, ito kasi is pwede kong i-set up dito sa bahay na kahit hindi na ako lumabas pa, pwede akong magkaroon ng additional income. Pwede mo siyang maging side hustle, di ba? Every after office or on a weekend, di ba? May mga kilala tayo, nagbebenta sila ng pagkain or buy and sell online. Ano man daw ang inyong financial goals this 2026, mahalagang may suporta ng mga mahal sa buhay para sabay-sabay maabot ang mga pangarap. Set a meeting with your family member. Pag-usapan ninyo habang nagsisimula yung taon, ano yung target ninyo na gusto nyong maipon. So hindi naman talaga ito madali. So kahit na small progress, 'di ba, nasimulan natin first 2 to 3 months of the year na nakakapagtabi na tayo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Namataan ang isang buhawi sa gitna ng masamang panahon sa Negros Oriental. Ulan at baha naman ang naranasan sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga probinsya. Nakatutok si Ian Cruz. Unang araw pa lang ng taon pero naperwisyo na agad ng baha ang ilang bahagi ng Metro Manila kasunod ng malakas na pag-ulan kagabi. Sa Valenzuela City, marami ang stranded nang nagmistulang ilog ang kalsada pasado alas 7 kagabi. Sa isang gasolinahan naman sa Karuhatan, animoy naging swimming pool. Sa ibang lugar, umabot pa na hanggang dibdib ang baha. Sa Navotas, bumaha rin sa ilang kalye kasabay ng buhos ng ulan. May mga binaharing kalsada sa Quezon City tulad sa Commonwealth na halos wala nang maaninag ang mga motorista dahil sa lakas ng ulan. Nakaranas din ng masamang panahon sa iba pang bahagi ng lungsod. Kanina umaga, kulay putik na baha naman ang naranasan sa mga bayan ng Victoria at Nauhan sa Oriental Mindoro kasunod ng pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, shear line o ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ang nagpaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Rumagasari ng baha sa ilang pangunahing kalsada sa bayan ng Valle Hermoso sa Negros Oriental kasunod ng ulan. May mga motorsiklong tumirik dahil sa hanggang binti na lalim ng tubig. Easterlies naman at localized thunderstorms ang umiiral sa Negros Island region ayon sa Pag-asa. Bukod sa baha,
May buhawi ring namataan sa Barangay Ulay sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Kinumpirma yan ng Pag-asa. Paliwanag nito, nabubuo ang buhawi kapag may thunderstorm pero di rin ito nagtatagal. Sa Tagaytay, Cavite, halos zero visibility naman ang mga kalsada sa kapal ng fog sa Barangay Dapdap West kaninang umaga. Maraming sasakyan ang nagbukas na ng hazard at fog lights para iwas aksidente. Nagpaalala rin ng mga otoridad sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho dahil sa madulas ang kalsada, bunsod ng ambon at moisture na mula sa hamog. Ayon sa mga residente, karaniwan nilang nararanasan ang makapal na fog tuwing unang bahagi ng taon dahil sa amihan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, presyo ng bilihin pa rin ang nangunguna sa mga problemang gusto ng mga Pilipino na matugunan ng gobyerno. Ayon po sa isang survey, kasunod naman niya ng katiwalian na iniugnay ng mga Pilipino sa kahirapan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mas mababang presyo ng bilihin, pagsugpo sa katiwalian at paglikha ng mas maraming trabaho. Ito ang pangunahing hangad ng mga Pilipino na tugunan ng gobyerno para sa kanilang komunidad. Base sa survey ng Pulse Asia na kinomisyon ng think tank na Stratbase. May 1,200 respondents ang survey na ginawang mula December 12 hanggang 15, 2025. Panahong mainit ang usapin sa mga maanumalyang flood control projects. 38% ng respondents naniniwalang ang pagpapababa ng presyo ng bilihin ang pinaka-urgent na dapat gawin ng gobyerno. 31% ng respondents ang nagsabing dapat sugpuin ang katiwalian para mapaganda pa ang serbisyo ng gobyerno. 21% ang nagsabing dapat lumikha ng mas maraming trabaho at pagkakakitaan. At 10% ang nagsabing dapat maging accessible ang edukasyon at healthcare. Meron ding plus-minus 2.8% error margin at 95% confidence level ang survey. Ayon sa Stratbase, pinapakita ng survey na iniuugnay ng mga Pilipino ang epekto ng katiwalian sa kanilang mahirap na kalagayan. Sa kanila, nakukulang ang serbisyo ng pamahalaan, hirap sila sa buhay, gutom, walang trabaho, kulang ang livelihood, tapos mayroon pang pagnanakaw na nangyayari sa kaban ng bayan. Makikita rin daw sa survey na umaasa ang mga Pilipino sa gagawing hakbang ng gobyerno sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian habang tinutugunan din ang kanilang mga economic concern. On top of their concern is really affordability, but side by side with that is reality na kailangan harapin ang pagnanakaw, may panagutin, kasi kundi hindi masuresolve rin ang hirap ng kabuhayan ng tao. Because they feel the economy is driven by government's actions and activities. Ayon sa Stratbase, regular silang nagpapagawa ng survey na ganito na maaaring magamit ng gobyerno bilang gabay ngayong 2026. This should be seen as a guide moving forward to 2026. These are the voters, these are the general public, these are your consumers, diba? That means they define what Philippine society is today. Kinukuha pa namin ang reaksyon ng Malacanang kaugnay dito pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. It's a special day para sa Fulkerson family na ipinagdiriwang ang birthday ni Alden Richards. Sa IG post ng ama ni Alden, makikitang nagsama-sama ang buong pamilya para magdasal sa birthday dinner ni Alden. Kasama sa hiling nila ay patuloy pang i-bless ang birthday boy. May pa-birthday sparklers pa silang handog kay Alden. Nagpunta sa Amerika si Alden with his family pagkatapos ng kanyang successful na Ultimate Fan Meet na pagdiriwang din ng kanyang 15 years sa showbiz. Balik telebisyon this year si Alden, na bibida sa GMA Prime show na Code Gray. And that's my chika this Friday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. Patapos na rin nga ang holiday season at kabi-kabilang kainan. Yung iba, ma'am, may mga iinitin pang tirang handa. Ayun ang sarap. Paksiw na lechon yan, ma'am. Pero yung iba, hat na hat nang magbawas ng naipong calories. Nako, guilty.
Pero hindi lang exercise ang solusyon raw dyan, meron ba? Emil. Ano? As if naman authority, di ba, tita? Authority talaga. Ay, ako hindi. Oh. Ang laki ng 10 pounds ata ang ginain ko. Ang iba pang steps para ma-achieve ang fitness goals, alamin sa pagtutok ni Jonathan Andal. Ayan. Ikalawang araw pa lang ng bagong taon, 10 kilometro na agad ang itinakbo ni Jop sa UP Diliman. Bukod sa gustong mabawi ang dami ng kain ng medianoche, New Year's resolution din daw niya ang mas maging active at kumain ng healthy ngayong 2026. Nagpa-check up kasi ako, tapos may mild fatty liver ako. Sa work ko kasi DJ ako, so laging umiinom, laging puyat, so kailangan mabalance para umaba yung buhay. Baka katokin ni Lord eh. Kaya pa? Tinakbo namin ni Jop ang isang ikot ng UP Academic Oval na lagpas 2 kilometro. Kaya pa natin? Sa pa? Marami kaming kasabay kanina, gaya ng mag-best friend na sina Cora at Elizabeth, na kapwa senior citizens na, pero nagagawa pa raw mag 10,000 steps kada araw. Less maintenance na kami, mula na mag-walking kami. Oo, nawala lahat, diabetes niya. Really? Yeah. Galaw-galaw. Sumba-sumba pa nga kami after. Sa Quezon Memorial Circle, gamit na gamit ngayong araw ang mga outdoor exercise equipment. Dito nag-workout si Leia at ang boyfriend niya na iniwan na raw sa 2025 ang sedentary lifestyle at madalas na pagkain ng fast food. Ang goal ay? Maging fit. Ba't natatawa ka? Sa baka-umpisa lang. Sa gym na ito naman sa Kapitolyo Pasig, dumami ang mga nag-i-inquire na mag-enroll lalo na nung besperas pa lang ng bagong taon. Dumadami at dumadami yung mga tao na interested and bumabata and tumatanda. Globally, nakikita din nila online na madami nang into fitness. And I think yung older generation, they just want to live better for their children. Payo ni fitness coach Eric Alfer Gonzalez na isa ring bodybuilding champion, bukod sa cardio, samahan din ang ehersisyo ng pagbubuhat ng weights. As you get older talaga, like when you became 30 years old, yung muscles natin kahit ayaw natin, nawawala na talaga pag hindi natin ginagamit. So one way to preserve it is you do strength training. Pero bukod sa pag-exercise, kailangan samahan din daw ng tamang pagkain at nutrisyon. Tama na rin daw ang maling paniniwala na pag hindi kumain ng kanin, sigurado nang mababawasan ang timbang. If you skip your rice, there's still a chance na hindi ka pa rin papayat kasi iba namang food na kinakain mo in excess. For me, it's just what you calories in versus calories out. Sa Quezon City, may ordinansa nang nag-oobliga sa mga kainan na may 5 o higit pang branches na ilagay sa menu ang calorie count ng kanilang mga pagkain. Halimbawa, sa menu ng kainan na ito, ang isang serving nila ng Caesar salad na may bacon bits at dressing lagpas 500 calories na. Sa likod naman ng mga food packaging, makikita ang calories sa nutrition facts. Pero paano ba malalaman kung ilang calories ang pwede mong kainin? Sabi ni Coach Lauren, isa sa paraan ay ang paggamit ng online TDEE calculator o Total Daily Energy Expenditure. So halimbawa ako, I'm 32 years old. Ang height ko is 171 centimeters. Ang weight ay 67 kilograms. Activity level, I guess, 4 to 5 times a week. So let's calculate. Lalabas ay 2,320 calories ang maintenance calories ko. Kung gusto kong pumayat, Kung gusto mo pumayat, kailangan mong magbawas from yung 2,300. So, ilang calories yun? You can start out with 150 to 200, tapos keep it there until your weight stops going down. You have to remember kasi with mga calorie calculators like this, guide lang siya and estimate. So hindi siya always exact. Kung nalilito pa sa pagbibilang ng calories, portion control ang payo nila coach. Kung kaya, 80% nutritious at whole foods, 20% treats o yung mga less healthy para mas sustainable ang diet. ang importante lang naman, sabi ni coach, gawin mo yung exercise na pinaka nag-enjoy ka. Pwedeng running, walking, o katulad dito, lifting ng weights para mas mataas yung chance na maging consistent ka sa fitness journey mo ngayong 2026. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal. Nakatutok 24 oras. Wow. Bili ba ako dyan? Flex pa. Si Jonathan. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.
nakatuto kami 24 oras.